Sa muli, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, atin pong welcome agad ang ating pong mga kapatid, ang ating pong mga tagapagsubaybay sa ating pong programang Jesus is Coming in Ministry. Sa muli po, ako inyong kapatid kay Cristo Evangelist Dizon. Sa inyo po ay bumabati ng isang mabuti at maluwalhating mapagpalang pag-aaral ng mga dakilang salita ng ating dakilang Panginoon. Okay mga kapatid, atin po agad na kumustahin ang ating mga early birds. Siguro bahala na si Sister Christine dito na tingnan itong ating mga nauna pa nito, no? Na mga pangalan na gusto po nating batiin dito mga kapatid sa Himpapawid. Kasi po dito, pagka tinignan ko mga kapatid sa akin po nga cellphone, parang medyo late yata, no? Late. So, ating titingnan ito mga kapatid at atin pong basahin ang mga pangalan na mga nangauna o mga early birds natin. Okay? Andito po si Sister Angelina Capistrano. Ano ba ito ni Brother Capistrano mga kapatid sa Cuyo, Palawan? Okay? Good evening, Pastor Neil Villavisa, watching from Tarlac. Orbel Morales Honyo sa Leyte naman, Ormoc Leyte. Rosler o De La Fuente, oy nako, kumusta Brother Dong? Diyan sa Taytay Rizal. Oftana Michi, Joylene Malarpis. Okay, maganda nga yun mga kapatid, ano? Ang inyo pong gawin, isulat din po ninyo, itype din po ninyo kung saan kayo banda nanonood para atin pong makita. Then, sunod, Mabil. Magandang mapagpalang araw po sa inyo. Ito yung Sister Mabil sa, saan ba ito? Sa Hong Kong, Australia. Nalimutan ko. Ito yung nag-invite sa atin na mag-speaker, mga kapatid. Bonhor, Sia Arnaiz, Heidi Akaak Barila. Okay? Mayong gabi sa tanan. Joy Evora, Ding Galardo, watching from La Caronis de Church, Villadulid District. God bless. Marilyn Roloda, Aura Asitora, watching with you always. Talaga naman Marilyn Roloda, Jusan Balagtas, Nadim Ney. Yan. Hello naman kay Nanay Lucy. Yan, sabi ni Rosler de la Puente. Maria Elena Corpos. Ito si Sister Nadimne ay nakikinig naman at nanonood galing sa Damam, KSA. Alright, Princess Asitora. Alright, sino pa ba? Carlos Amor Baladares. Maayong gabi, Brother Dizon. Maayong gabi po sa mga Cebuano. Okay? At sa lahat ng nanonood po ngayon. Meron pa ba tayo diyang ibang mga hindi nabasa, Sister Christine? Andito po mga kapatid, atin din pong binabati ang ating mga YouTube subscribers. Okay? Si Alvin Reyes, Semri Music. Ano ba ito? Music Official Channel. SD Defenders. Yan, ang ating mga SD Defenders po mga kapatid. Bob Esponja, Lives Hermosa, Joy Divine, Cam Musica, Archangel, OTI, Mercy, Saudi TV. Ito yung mga screen name lang pala ito. Millie Merck Vlog. Then, Michelle Gayoma. Okay? Atin din po pinabati sila ni Kuya Pitts at Ate Paz Vidalio, Sister Mercy Guarin, Brother Bongski, Maripe Bertolano, Hana Vami, Edna Zigal, Zerina Diaz, Arnel Samera, Mr. and Mrs. Oksina Kuya Emil Santos. Meron pa ba? Atin din pong batiin mga kapatid. O Edna Sigal, ito po na ano natin kanina, no?
Ano ba ito, Sister Christine? Jerville, Tunay Sidinio, Mac Tibor, Clara Bambina Corpus, Denver Rivni, Marie Rina, Dars Umadto, Noemi C, Gerard Francis Avila, Jolita Sagmayaw, Olihan Luzami, Nancy Galardo, then, ano ito? Nani Fabricila Rabino. At isa pa po nating YouTube, Cheryl Labajo. Well, mga kapatid, yan po. May habol pa. Sa YouTube natin, Almi Latubi, Daryl Masangkay. Yan po, mga kapatid, ang ating mga binabati sa atin pong programang Jesus is Coming Again Ministry. Ako po sa muli ang inyong kapatid, nag-aanyaya sa inyo ang atin pong subaybayan, ang atin pong lumalaganap na programa. At mga kapatid, sa atin pong panimula, atin pong ilapit sa Panginoon ang ating mga sarili sa pamagitan ng pambungad na pananalangin. Ama, salamat po ng marami sa panahon, pagkakataon at karapatan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Amin pong mapag-aralan muli ang inyong mga dakilang salita. Bigyan nawa niyo kami ng karunungan, kaalaman na ang bawat isa sa amin, Ama, ay lubos naming maunawaan habang kayo magsasalita sa amin. Ipagpatawad nawa kung saan kami nagkulang at nagkasala at gawing karapat-dapat sa mga pagpapalan ng langit. Salamat po ng marami sa ngalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, atin pong basahin po agad ang mga iilan. Sabihin na lang natin po, hindi lamang iilan, kundi mga katanungan. At yan po ay ating bibigyang pansin sa atin pong pag-aaral. Okay? At napakahalaga mga kapatid, na ito po ay ating mabigyang pansin. Yan. Dito po tayo sa atin pong question and answer sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Alright, ating nga po palang ipinapaalam sa muli po ng ating mga kapatid at mga viewers po dyan sa dako po ng California. By June 15, kami po ay magbabiyahe mula po dito, patungo po ng California. At kayo po ay gusto ko rin pong makita, makumusta kayo, mahal kong mga kapatid, sa mga kapatiran natin dyan sa California. God bless po sa inyo. No po? Salamat po ng marami sa inyo. Okay. So, yun lang po siguro muna mga kapatid ang ating mga binabati at yung pong mga pangalan na yun ay maya-maya ay atin pong gagawaan. Siya ang ating palang prayer request mga kapatid ha. I-send na po ninyo ang inyong pong mga questions at inyong pong mga prayer request to our GCOM ministry. Mga kapatid, meron po tayong Jesus is Coming Again Ministry na Coming Again Ministry na ito po, mayroon tayong YouTube at meron po tayong Facebook account. Pero meron pong isang GCOM na ginawa din po ng ating isang kapatid na hindi po yan direkta dito sa atin, kundi meron lang din po silang sarili nilang ministry na hindi po tayo siyang nagmamanage po noon, kundi ang isa rin po nating kapatid na ating pinasasalamatan, si Sister Kanha, sa bagay po ito, sapagkat tumutulong po sila sa pagpapalaganap ng ating pong gawain. Pero yun po ay kaiba na ministry na ginagampanan din po naman nila. Okay, tayo po ay nag-discuss noong nakaraan tungkol po mga kapatid sa kay Pastor Fuentes. Andito po ang mga ilang reaksyon. Muna ang ating basahin. Galing po kay Antonio Panesa, top fan po natin to. Napakalinaw, Pastor. Napakalinaw, Pastor, si Ray Ann Fuentes lang ang malabo. Napakalinaw daw, pero si Ray Ann Fuentes lang malabo. Pero kung talagang pastor yan, alam niya yan, kaya lang ayaw lang talaga niyang sundin. Kasi kung susundin niya, yung 10 utos, isdi ang labas niya. Ayaw niya sa kulto na sinasabi niya. Tama ba? Ako, Brother Fuentes,
Siguro meron siyang mas maraming dahilan pa mga kapatid siguro. No? Then, ang kasunod kay Amel Albuera, maliwanag po, Pastor, liwanag pa sa sikat ng araw. Erigo Di Guzman, malinaw po, Pastor. Edna Di Jesus Adona, maraming salamat sa inyong matyagang pagpapaliwanag na paulit-ulit sa mga ayaw umunawa. Alam niyo, kapatid, talagang pinagtsatsagaan po natin yan at talagang pinagsusumikapan po natin sa tulong ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, dito po sa Amerika, lalo tigit, dito po sa amin sa pagkangayon, ang araw ay tuluyang lumulubog. Di mo na makita ang liwanag alas 9 ng gabi. So, 2 oras na lang, alas 11 na. So, ganun mga kapatid, ano po? So, malimit talaga ang aming tulog dito ay alas 11, alas 12. Alam na tapos gigising ka ng alas 5 ng madaling araw para po mga kapatid makapag-broadcast ng ganito. Kasi 12 hours po ang difference natin dito. Ganun pa man ating pinasasalamatan kayo mga kapatid. Tulad din kay Sister Kana. Good evening po everyone. Please like and share po sa live po natin ngayon. Salamat po. God bless all. So mga kapatid, tama ka naman. Ang gawin po natin, tayo po ay mag-like, mag-share tayo, or mag-watch party. Or kung kayo po ay merong programang gusto rin po ninyo magkaroon tayo ng cross-post, gawin po niyan mga kapatid, kung gusto po ninyo. Okay? Andito po ang ating pinag-usapan nung nakaraang gabi. Okay? Pastor Rian Fuentes, Bible Baptist Church, nagsasabing, yun nga po daw, ang Sabat ay hindi sundin ng Kristiyano kasi hindi pinag-utos. Tapos ang Ten Commandments ay dapat sundin ng Kristiyano kasi hindi daw pinag-utos. At yung mga karumaldumal ay pwede rin kainin kasi hindi naman daw pinag-utos na huwag kainin ng karumaldumal. Yan po sinabi ko mga kapatid na common sense lang sa naman sana gamitin. Alam mo ng karumaldumal kahit hindi ka naman siguro inutusan. Alam mo naman karumaldumal. Ikaw na rin nagsabi karumaldumal yan. Eh dapat sana huwag na lang din kainin. Pero yan, gusto nyo kainin nyo, nasa sa inyo yan. Andito po mga kapatid ang isang vlog or ang isa pong Facebook YouTuber din po natin or isang Facebook na mapanood mga kapatid na programa po ng ating mga kapatid na Catholic, na Roman Catholic Church. Tayo po mga kapatid ay nagdi-discuss po nito hindi sapagkat gusto nating aglahiin or atin pong mainsulto ang iba. Kundi ang video pong ipinadala sa atin na galing po dito sa Commission on Youth ICP, so good, yan mga kapatid ay ating i-discuss ngayon kung gaano ba katotoo ang kanilang claim na ang Roman Catholic Church lang ang binigyan ng Panginoon ng karapatan na mag-interpret ng Biblia sapagkat una, nanggaling sa kanila ang Apostol Pedro na siya ng unang Santo Papa. Pagkatapos mga kapatid ay sinabi pa nila na dyan po kay Pedro na Santo Papang kauna-unahan na Romano Katoliko ay siya pong pinagmulan nitong mga Santo Papa sa ating kapanahonan ngayon. So, ang tanong po dyan ay gaano po ba katotoo ang mga angkin o claim na mga ito? Yan po mga kapatid ang atin pong sama-samang pag-aaralan. Narito po ang kanilang speaker, si Brother Rex, isang seminarian sa kanilang vlog. At yan po mga kapatid ang siyang nagsasalita. Now, sa kanya pong programa din po naman katulad natin, ito po ang ating makita at marinig sa kanya pong programa. Sabi niya dito, Roman Catholic Church lang ang may authority, may karapatan na mag-interpret ng Biblia. Tama ba? Si Apostol Pedro nga ba ang first pope ayon sa Biblia? At ang kapangyarihan ni Apostol Pedro ay ipinasa niya sa mga kasunod niyang mga Santo Papa sa Iglesia Katolika, totoo nga ba? So sa baba mga kapatid, ito ginawa ko ito na parang magiging topic po natin. So alamin ang buong katotohanan live with Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. So ang pinakapunto niya dito mga kapatid na ang may authority lamang na mag-interpret ng Bible, walang iba kundi ang Roman Catholic Church lang. Sa maraming kadahilanan. Ang unang dahilan dyan, sa kanila daw nagmula at si Pedro daw ang unang Santo Papa. Totoo ba yun? Ayan, puntahan natin yan. Totoo ba yun ayon sa Biblia? Ayan mga kapatid ha. At ang kapangyarihan ni Apostol Pedro bilang Santo Papa ay ibinigay daw ito sa mga Santo Papa ng Iglesia Katolika hanggang sa ating panahon na magkasunod-sunod. So, ito mga kapatid ang ating bibigyang pansin ngayon.
Yan ang kanilang programang ito. Ngayon mga kapatid, atin pong pansinin at mga kaibigan, kapamilya, kapag-asa, ang kanila pong mga sinasabing ito kung may katotohanan ba. Sa kanya pong vlog mga kapatid, atin pong mapansin na binanggit niya itong si Mr. Bean. Kilala niyo ba si Mr. Bean? Sister Christine, kilala mo yan si Mr. Bean? Kilala mo sa pangalan, napanood mo ang kanyang mga pelikula. Ito po isa sa mga jokers, mga kapatid. Na ano ba daw ang Biblia katulad ni Mr. Bean na nahulog buhat sa langit? At ito daw si Mr. Bean, mga kapatid, ay katawa-tawa. Kaya kung isipin ninyo na walang pinagmulan ng Biblia, ay magiging katawa-tawa. So, yan po mga kapatid. Siya nga pala ating binabati si Sister Tess Chera na nag-share sa atin ng video ito. Salamat at ang Diyos magpala sa inyong lahat dyan, sa buong Palawan, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So, ang sabi niya, ano ba yan? Katulad ni Mr. Bean na nahulog lang galing sa langit. Walang pinagmulan, sabi niya, nagmumukha daw parang abnormal, ano po. So, yan po mga kapatid. Atin pong bigyan pansin yan, ang puntong yan. Ito ang sabi niya, wala pa naman daw Bibliang nasulat 70 years after the ascension of Jesus Christ. So, wala pa daw yung ganun mga kapatid. So, ang kanilang iniisip, walang iba, kumo daw ay hindi pa nabuo ang bagong tipan, nabuo lang daw yan after 70 years na si Kristo umakyat sa langit. So, wala daw nakasulat pa. So, palibas ay walang nakasulat, ang kanyang pinakapunto ay nagmula ang mga katotohanan sa tradisyon o salit-saling sabi. Ating basahin po mismo ang kanyang sinabi. Ito ang tandaan ninyo guys, sabi niya. Ang itinatag ni Kristo ay hindi libro o Biblia ang kanyang tinutukoy. Hindi daw Biblia ang tinatag ni Kristo. Kundi simbahan. Si Babaw ni San Pedro. Ang unang Santo Papa at ang simbahang Romano-Katoliko o Roman Catholic ang nagbuo ng Biblia. At ang simbahan, siya lamang ang may karapatan na magbigay ng totoong interpretasyon at mga paliwanag sa mga nasusulat doon. Kapatid, una sa lahat, kahit ano pang angkin ng Iglesia Katolika, sa akin po ay wala akong problema. Total, kanila lang namang sariling pag-aangkin yan. Na ang itinatag ni Kristo ay hindi Biblia, kundi simbahan. Alam nyo, kapatid, pag sinabi nating Biblia, yan ay salita ng Diyos. So, ang ibig sabihin niya, na una ang simbahan kaysa salita ng Diyos. Totoo ba yon? Ang sagot, mali. Maling-mali. Ang Diyos mismo, Genesis 3:15 pa lang, may salita na siya na binitawan kay Eva at kay Adan. Mahal kong mga kapatid at mga kaibigan na may Kristong kanyang anak na darating upang magligtas. Hindi po nag-umpisa ang salita ng Diyos na una muna ang simbahan sa bagong tipan nung itinatag ni Kristo, saka pa lang po ang Biblia o kanyang salita. Nauna na po yung kanyang salita. Siguro ang tinutukoy niya yung pag-binding siguro nito, pag-bind nito mga kapatid. Well, i-bind mo man yan, buuin mo man yan, nandyan na po ang salita ng Diyos. Hindi po tama na nauna muna ang Roman Catholic Church tapos ginader na ang mga salita ng Diyos. Tandaan nyo, bago nyo i-gather yan, sinulat mo na yan at nauna na yan. Well, maya atin pong tingnan mga kapatid. Alin bang nauna? Biblia o salita ng Diyos? Either lumang tipan man yan o kasamang bagong tipan, nauna ba kaysa Iglesia Katolika? Yan po ang ating pansinin. Palibas ay walang isinulat daw si Kristo. Sabi niya, wala namang isinulat si Kristo. Ang mga aral noon ni Kristo ay nakasulat lang sa puso ng mga apostol. Sa mga unang Katoliko. So, ang mga apostol daw ay mga unang Romano-Katoliko. Tandaan niyo mga kapatid, hindi totoo na ang mga alagad ay mga Romano-Katoliko. Now, ang kanyang ibig sabihin, kaya daw Romano-Katoliko ang kanyang claim sapagkat
sila daw na mga apostol ng Panginoon ay nailibing sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Or sila mismo ang nagpalibing. Well, yan din po naman ang kanilang claim. Yan po ang kanilang claim. Wala namang isinulat si Kristo na libro o Biblia. Ang mga aral noon ni Kristo ay nakasulat lang sa puso ng mga apostol. Sa mga unang Katoliko, at ito ay tinawag na banal na tradisyon. Hindi yan nakasulat sa papel dahil ang itinatag ni Kristo ay simbahan. Mga kapatid, atin pong isa-isahin ito. May katotohanan ba ang mga ito? Patinin niyo po ang mga punto, ha? Wala daw isinulat si Kristo. Ang totoo niyan, mga kapatid, bago po ang Kristo, bago po ang tinatawag nating mga apostol na tinawag, ang Diyos ay meron na pong mga isinulat. Bagamat hindi siyang sumulat literal tulad ng Ten Commandments, sinulat at ipinasulat na po ng Diyos yan sa kanyang mga alagad. Una dito ay mga propita, mga scribes, hari o mga hari. Kaya kung atin pong papansinin, hindi totoo na ang salita ng Diyos ay nasulat na una ang simbahang Katoliko sa kapangsalita ng Diyos. Huwag niyong isipin na ang New Testament lang ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mga kapatid ko at mga kaibigan, na una po ang Old Testament, saka po ang New Testament. Existing na po yung Old Testament. Okay? Nakasulat na po yan. Nakasulat na po yan. Now, tingnan po ninyo. Ano bang ibig sabihin ng tradisyon? Kasi sabi, ang Biblia ay hindi parang nasulat ayon sa kanila. Palibasa, hindi daw nakasulat muna, ay kanilang sinusunod ay yung banal na tradisyon. Atin mo na pong kunin ang definasyon ng tradisyon. Okay? Ayon sa Webster Dictionary since 1828, ang definisyon ng salitang tradisyon, kapatid, ay ito: an inherited, established, or customary pattern of thought, action, or behavior, such as religious practice or a social custom. A belief, or story, or a body of belief, or stories relating to the past that are commonly accepted as historical thought, not verifiable. Okay? Not verifiable. The handling or the handing down of information, beliefs, and custom by word of mouth or by example for one generation to another without written instruction. So, yun po ang tinatawag nilang tradition. So, kung gusto mong gawing banal, so holy tradition, yun din po naman ang pakahulugan. So, hindi daw nasulat ang mga salita ng Diyos pa. Kasi nasa puso lang daw yan. So, hindi pa raw nasulat. So, naunang itinayo ang simbahan. Tapos, itong simbahan, ang siya pong nagkolekta ng lahat ng ito, at saka lang daw nag-umpisang nagkaroon ng Biblia. Again, atin pong nililinaw. Nauna na po yung salita ng Diyos. Hindi mo yan makolekta kung hindi yan unang nasulat na. Hindi po pwede na nauna muna ang simbahan, saka pa lang po nagsulat ang mga alagad. Nakasulat na po yan. Nariyan na po yan. Kinulikta na lang ng kung sinong nangulikta. Pero ang pinakapunto, na una ang salita ng Diyos. Lumang tipan pa, sinulat yan ni Moses. At ang isinulat ni Moses, predating, mga kapatid, nasulat niya kahit pa mismo ang paglalang by the power of the Holy Spirit, at ito'y idinikta sa Kanya. So kung atin pong tingnan, mahal kong mga kapatid, dito pa lang po marami na pong mga kamalian. So, palibasay, ang Iglesia Katolika daw ang unang itinatag ni Kristo, na ang unang pope ay walang iba, si Apostol Pedro daw, na meron pa silang picture nilagay dyan na may hawak na susi.
si Jesus Christ at ibinigay kay Pedro. Mamaya-maya po kapatid, ating puntahan po yan kung gaano po ba katotoo yung susi na yan, ha? Atin pong titingnan yung susi na ang pinakauna daw na Santo Papa ay si Pedro. Puntahan po natin mga kapatid. Ang Roman Catholic lang ang may karapatan na mag-interpret ng Bible. Totoo ba yun? Atin pong tingnan yan mga kapatid, ha? Ito po. Palibas ay ang Roman Catholic lang ang mayroon daw authority. So ito po yung kanyang pinakakonklusyon. Sino ngayon ang magsasabi sa mga writings o nilalaman ng Biblia na ang mga ito ay inspired by God? So sino lang ba daw ang pwede na mapapabilang na tatawaging Bible? Walang iba kundi ang authority ng simbahan. So, ang mag-i-interpret pala ng salita ng Diyos ay Roman Catholic Church na ibinigay kay Pedro. Ang laking problema nito mga kapatid, no? Kasi una sa lahat, itong mga sinasabing ganito, wala sa Bible, by their tradition lang. Ibinigay kay Pedro at ipinasa naman ito sa mga kasunod niyang mga kahalili na mga Santo Papa na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ay, gusto ko lang din pong makot mga kapatid, huwag niyong kalimutan na sila daw sa Roman Catholic Church ang may authority lamang na mag-interpret ng Bible. Tanyo mga kapatid, pati Bible i-interpret nila, no? At ang sabi mga kapatid, ginagabayan sila ng Santong Espiritu. Ayan, ating puntahan niya na. Mahalaga po yan. Totoo ba ang Holy Spirit ang gumagabay sa mga ito? Atin pong naging topic din po mga kapatid, noon pa, totoo ba at biblical na si Apostol Pedro ay isang kauna-unang pope ayon sa Biblia at lahat ng pagkasunod-sunod ng mga pope ay kahanay sa kanya o isa lang itong sapantaha. So mga kapatid, yan po ang atin pong pinag-aralan noon at yan po daw mga kapatid. Ang una si Pedro, yung may manok dyan, tapos sumunod, hanggang ngayon sa ating kapanahunan na lamang. So yan po ang ating papansinin. So itong sabi niya, wala naman daw isinulat si Panginoon si Kristo, kundi banal na tradisyon lamang ang pinag-uumpisahan. Kapatid, liban na wala sa salita ng Diyos, liban na wala sa Biblia, ano ba naman ang pwede mong paniwalaan? Tradisyon ng tao? No, hindi po pwede yun. Ang ibinigay ng Diyos ay kanyang salita. Sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga propeta, hindi sa tradisyon na alam at ginawa lamang ng tao, kundi sa kanyang salita nakabase. Bakit kapatid? Napakadelikado kung ang katotohanan ay nakabase lamang sa tradisyon ng tao, tapos isang simbahan lang, Iglesia Katolika, ang nagkiklaim na sila lamang ang may karapatan. Claim din po nila yan. Okay? Claim po nila yan. So, ang tanong mga kapatid at mga kaibigan ko, sino bang dapat magpaliwanag ng Biblia? Tao? Well, kung inyo pong pansinin, meron tayong mga Bible studying ginagawa at ipinapaliwanag ang salita ng Diyos. Pero sana huwag niyong isipin na ikaw na ang nagpaliwanag, kundi ang Santong Espiritu ang nagbukas sa kaisipan ng mga tao. Sampulan ko kayo mga kapatid sa Biblia. Mayroon pong lalaki na kung saan nag-Bible study sa isang taong bating o eunuko na walang iba mga kapatid kundi si Philip. Siya po'y dinala ng Santong Espiritu at binuksan ang puso ng bating na unawaan ang salita ng Panginoon. Instrumento lang ang tao. Hindi po ang tao ang pwedeng mag-interpret niyan. Bakit? Ang salita nga kasi ng Diyos ay interpreted at ipinaliwanag na ng Diyos. Sino pa ba ang tao sa lupa na magbigay ka ng sarili mong paliwanag sa salita ng Diyos? Diyan nga po nagkakamali ang marami. Bakit? Sapagkat maraming kanya-kanyang interpretasyon sa tinatawag na Biblia. Hindi hinahayaan ang Biblia siyang magsalita sapagkat ini-interpret nila sa sarili nilang interpretasyon base sa tradisyon nila. Na ang tanong, ang tradisyon ba'y masama? Ang sagot ko mga kapatid, lahat ng tradisyon na hindi against sa Diyos at tradisyong nagmumula sa Diyos
o salitang nagmumula mismo sa Diyos, ay hindi po yan masama. Ang masama, kung ang tao ay may sariling tradisyon na mismong salita ng Diyos pinakialaman, binago, at ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nawalang saysay tuloy because of their traditions at authority na kanilang kiniklaim na sila may karapatan na baguhin mismo ang Biblia. Kita niyo, kapatid, because of their traditions and because of their authority na kanilang inaangkin, may karapatan din silang pwedeng baguhin mismo ang Biblia because of their claims. Ating tingnan. Sabi ni Jesus Christ sa wikang Ingles, kapatid, nitong tradisyon, o sa Tagalog, salit-saling sabi, thus making void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. Ito palang tradisyon na hindi sa Diyos. Binabago mismo ang salita ng Diyos. Nasalit ang salita ng Diyos ang siyang sundin, nagiging void, null and void tuloy. Naging walang saysay. Pero ang dapat, kapatid, walang iba, kundi isipin ng bawat isa. Ang salita ng Diyos ang mamumutawi, hindi yung tradisyon na sinabi ni Rex Seminarian na tradisyon ang nauna kaysa salita ng Diyos. Mali. Ang tradisyon na sinusunod ng taong salungat sa Diyos, ito ay nagpawalang bisa o nagpawalang kapangyarihan o nagpawalang halaga mismo ng salita ng Diyos. Palibasay, tradisyonal lamang ng tao ang napapakinggan at nasunod sa halip ang salita mismo ng Diyos. So dito, mga kapatid, nandyan sa Biblia yan. Marcos 7:13. Ito naman, Marcos 7:9. And he said to them, si Jesus Christ ay may salita nito, you have a fine way. Meron kayong masyadong maayos na kapamaraanan of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. It's not God's tradition, it's a human tradition ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Now, ang claim din nila na kanilang tradisyon ay sa Diyos. Claim nila yon. Wala naman sa Bible. Halimbawa, ayon sa kanilang tradisyon, si Pedro ang unang Santo Papa. Tanungin natin ang Bible. Sino sa mga alagad ang nagsabi, kahit isa man lang, na si Pedro nga ang first Pope? Ang sagot niyang direkta kahit bata, wala. Pero sino nakiklaim? Iglesia Katolika. Sinabi ba ni Jesus Christ, Pedro, ikaw ang unang Santo Papa? Nalala niyo, mga kapatid, na ang nanay ni Peter, James, and John, ang gusto niya na sa kanan ang isa niyang anak, ang sa kaliwa ay sa kanyang anak. Nag-away sila. Ano na lang kaya kung gawin pang Santo Papa si Pedro? Nagkagulo na nga sila eh. Kaya si Kristo Jesus ay kumuha ng bata at ang sabi niya, ang karya ng langit katulad ng isang bata na liban na kayo magpakumbaba katulad nito ay hindi kayo makakapasok sa karya ng langit. Kapatid, wala ni isang bersikulo sa Biblia na nagsasabi na si Pedro ay unang Santo Papa. Again, claim lang nila yon. Ayon sa kanilang tradisyon. Now, gusto mo bang ilapat at isabit ang iyong kaligtasan sa tradisyon lang ng tao? Bakit napunta tuloy sa tradisyon at doon ang ating pagbabasihan at hindi base sa Biblia, salita ng Diyos na ang mga sumulat ay kinasiyan ng Santong Espiritu, hindi sa mga tradisyon ng tao? Ito pa. Colosas 2:8. See to it that no one takes you captive by philosophy, and empty deceit according to human traditions. So ito palang human tradition, hindi sa Diyos, mga kapatid, ay pwede kang gawing bihag. Bakit? Ang kanyang sinasabi, wala sa Biblia, ano pa tinawag itong empty deceit, human tradition.
according to the elemental spirits of the world and not according to Christ. So, ang ito palang punto nito mga kapatid, not according to Christ, but according to the spirit of the world. Ano ibig sabihin ng spirit of the world? Ayon lang sa puso, kaisipan, ng tradisyon ng tao, hindi ayon kay Kristo mga kaibigan. So dito sa Biblia, malinaw na sinabi, kahit pa sa Matthew 15 verse 3, itong sabi niya, He answered them. At siya sumagot sa kanila, si Jesus ang tinutukoy dito. And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? So mga kapatid, hindi natin pwede na sundin na lamang ang Diyos, ang basihan, human traditions. Lahat ng human traditions na salungat sa Biblia ay hindi po pwede. Now, ang tanong, yung sinasabi ng speaker na seminarian na si Pedro ang unang Santo Papa ayon sa kanilang tradisyon. Kanilang tradisyon yan ha. Wala namang apostol na nagsabing totoo yan. Walang disipulong nagsabing totoo yan. Kahit si Pedro o kahit si Apostol Pablo malang mga kapatid o si Maria na magsasabi na si Pedro nga ang unang Santo Papa. Walang bersikulong ganon. Ngayon, magtatanong ko sa inyo, sino ang inyong paniwalaan? Ang Biblia o ano ang ating paniniwalaan? Ang Biblia na salita ng Diyos na pinagkaloob o yung tradisyon na hindi pinagkaloob ng Diyos pero ang kinilang galing sa Diyos? Saan dito ang iyong pagbabasyan? Tradisyon ng tao o Biblia salita ng Diyos? Kung akong tanungin nyo, sa Biblia ko. Kasi sabi po ni Apostol Pedro, ang Biblia, ang salita ng Diyos ay inspired by the Holy Spirit. Hindi sinabi na ang tradisyon inspired by the Holy Spirit, gawa-gawa lang ng tao. Ating tingnan. Ito mga kapatid, pansinin nyo po. Ang tinatawag lang magistrum o magisterium ng Wikipedia, ating mabasa ang tanong na katulad nito. I-type nyo mga kapatid yung salitang, does the Catholic Church have authority? Lalabas po ito. Now, hindi ako magsasalita ng ganang akin, kundi ako'y magsasalita ayon sa mga referensya na hindi nga Seventh-day Adventist ang may-ari nito kasi ito nga'y Wikipedia. Atin din pong basahin mamaya ang mga diksyonaryo. Ating basahin mamaya mga kapatid ang tinatawag nating Encyclopedia Britannica at iba pang mga encyclopedias na hindi po mag-i-interpret ang sarili nyo pong abang lingkod, kundi ayon sa mababasa kasi ito naman po may mga pinagkunan. Ito ang tanong. Does the Catholic Church have authority? Ang Catholic Church ba may authority? Ayon sa sinabi nilang meron pong banal na tradisyon at sila may otoridad? Ito pang sabi mismo. The magisterium of the Catholic Church is the church authority. Ayon sa kanila, or office to give authentic interpretation of the Word of God. So, ito pong magisterium mga kapatid, siya pong church authority na siya pong mayroon lamang kapangyarihan na authentic, talagang tunay at tapat kung paano ang pag-interpret ng salita ng Diyos. Whether it is written, form, or in the form of tradition. Nakasulat man daw yan, or sa pamagitan ng tradisyon, sila'y may power. According to the 1992 Catechism of the Catholic Church, kailan lang po ito mga kapatid? 1992. The task of interpretation is vested unique in the Pope and the bishops. So, pag sinabi ng Pope at ng mga bishops na itong interpretation, authentic na yon. Kung ito man ay galing sa tradisyon. Yan po ang kanila. Na ito naman, Roman Catholic nga ba ang may karapatang mag-interpret ng salita ng Diyos o Biblia sa pamagitan ng Pope o ng Bishop? Tanungin natin ng Biblia kung sino po mga kapatid ang nagpapaliwanag ng Biblia. Ating basahin po. Ang ikalawang Pedro 1:19. So we are even more confident of the message proclaimed by the prophets. Kami ay merong panatag
na pagkapaniwala na ito pong mensahe ay ipinagkaloob ng mga propeta. You will do well to pay attention to it because it is like a lamp shining in the dark place until the day dawns and the light of the morning star shines in your hearts. Above all, itong sabi niya, above all else, however, ganun pa man, remember, alalahan nito, that none of us, si Apostol Pedro na ito none of us can explain or interpret by ourselves and prophecy in the scriptures. Anong sabi ni Apostol Pedro? Kahit kami, wala kaming karapatan, alalahanin nyo, none of us can explain. Wala sa amin, ni isa sa amin, ang pwedeng mag-explain or mag-interpret ng Bible. Pero anong claim mga kapatid nila? Ang magistrum ng Catholic Church ang mayroon lamang authentic interpretation of the Word of God sa pamagitan ng tradisyon o pagkasulat man na pagkasinabi ng Pope o ng Bishop, tama at yun ang interpretasyon. Pero dito malinaw na sinabi ni Apostol Pedro, kasalungat naman ito sa kanilang claim. Remember, sabi ni Apostol Pedro, maniwala ako dito kasi ito yung alagad ng Panginoon Maniwala ako dito sapagkat ito yung pinasukan ng Santong Espiritu, hindi yung claim-claim lang dahil sa tradisyon. Remember that none of us can explain the scriptures. Sa kanila, ang claim nila, sila ang pwedeng mag-interpret. Pero mismo si Pedro na siyang sumulat, hindi po siya nag-i-interpret. Sino naman? 21. For no prophetic message, walang sulat o Bibliang nakasulat, ever came just from human will. But people were under the control of the Holy Spirit. So, sino pala mga kapatid ang nag-i-interpret nito? Holy Spirit! Hindi Pope, hindi bishops, hindi pastor, hindi evangelist, hindi po, mahal ko mga kapatid, Pope o Bishop o ni si Apostol Pedro man. But the Holy Spirit, as they spoke the message that came from God. So, hindi tao ang nag-i-interpret. Diyos mismo. Kasi kung ang tao lamang hayaan mo mag-interpret, kapatid, ang laking gulo na mangyayari. Now, who is the ultimate authority in the Catholic Church? So, sino po yung may ultimate authority? Yung pinakamataas. Ayon po dito sa Papal Supremacy Wikipedia, Papal Supremacy is the doctrine of the Catholic Church that the Pope, Papal Supremacy. Ang Papal Supremacy is the doctrine of the Catholic Church that the Pope, by reason of his office as a Vicar of Christ, ang Papal Supremacy, ang pagiging supremo ng Papa, ay siyang doktrina ng Iglesia Katolika na ang Papa ng Roma sa pamagitan ng kadahilanang siya ang nakaupo sa office bilang kapalit ng Diyos, kahalili ng Diyos. Siya yung visible source and foundation of the unity both of the bishop and the whole company of the faithful. And as pastor, the entire Catholic Church have full, supreme, and universal power over the Church. So dito mga kapatid, sila ang may claim. Palibas ay ang Pope daw ang kapalit ni Kristo dito sa lupa, sila lamang ang may karapatan by the reason na ang Pope nga ang mayroon pong doktrina ng Catholic Church lang ang may authority. Ito ang problema. Bakit po? Dahilan sa paniniwala nilang sila lang ang may power at labas sa kanilang power, tatawagin ka ng infidel, tawagin ka ng herehe, tawagin kang rebelde laban sa kanilang iglesia. Ano pat nung nagkaroon ng mga mananampalatayang hindi Katoliko, tawag natin ngayon ay Protestants, ay hindi po sumunod sa kanilang katuruan, kanilang pinersecute at pinagpapatay. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na Inquisition. Ang pinatay ay more than 50 millions na mga Christians, believers of Christ,
na hindi Catholic, palibasa hindi Catholic, sapagkat ang kanilang power lang dapat masunod, pinagpapatay. Ito yung hinihingi ng tawad ni Pope John Paul II noong year 2000. Mabasa natin sa pamantalaan yan, mga kapatid. So, ang tanong, totoo nga ba ito? So, ang Biblia po ay malinaw na nagsasabi po sa atin na ang doctrine naman pala ng Catholic Church ay ang papal supremacy sa kadahilanan siya ang kapalit ng Kristo dito sa lupa. Ito naman kasunod ng tanong. Totoo ba na ang pumalit kay Kristo sa lupa ay ang mga Santo Papa? Basahin natin, mga kapatid. Kung ang mga Santo Papa ngayon ang siyang kapalit ni Kristo sa lupa at may karapatang mag-interpret, ito ang sinabi ng Catholic Mirror. Official publication of James Cardinal Gibbons, isang Catholic priest or cardinal mismo, the September 23, 1893. The Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ito ba yung sinasabing may supremacy at buong katotohanan ay sila lamang ang may karapatan? Anong karapatan ng tao, mga kapatid, na ang Saturday, Sabadong araw ng pagsamba, ay pwede niyang palitan ng linggo na hindi binanal ng Diyos, hindi pinagpahinga ng Diyos, hindi pinili ng Diyos, hindi pinag-uutos ng Diyos. Ang ipinag-uutos ng Diyos na Saturday, araw ng Sabat, ang kanya tuloy kinalimutan at ipinalit ang linggo na hindi ipinag-utos ng Kristo mismo. How? Where in the world na mayroong karapatan ang taong gumawa na ang kautusan ng Diyos ay palitan ng tao? Hindi pwede yan. H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, the Catholic Church claims that the change Saturday, Sabbath to Sunday was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. Ito ang problema. Bakit? Sinasabi ng kanilang tradisyon, sinasabi nila na silang may power, ito ngayon ang nangyari. Mismo salita ng Diyos ay binago nila at pinalitan. Kadelikado naman ang power na yan. Ito, kapatid. The Question Box Catholic Universe Bulletin, August 14, 1942. Paragraph 4. The Catholic Church changed the observance of the Sabbath to Sunday by right of the divine infallible authority given to her by her founder Jesus Christ. Kita mo? Kiniklaim pa niya na ang kanyang founder si Jesus Christ at nagbigay sa kanya ng divine authority na ito ang nangyari. The Protestant claiming the Bible to be the only guide of faith has no warrant for observing Sunday in this matter. So makita nyo, kapatid, na ang kanyang pagpalit ng Sabado at ginawang linggo, ang linggo'y kanilang ipinangilit pagsambang araw, na sa namang sinunod ng mga Protestante, malinaw, mahal kong mga kapatid, na walang karapatan at kautusang naaayon sa Biblia. Pero ang Sabado, pinalitan niya ng linggo. Kasi nga, power daw niya, authority daw niya, by tradition, by power niya, by their magisterium nila. Hindi pwedeng salita ng Diyos palitan mo. Ito'y isa sa mga sample, mga kapatid, na hindi pwedeng masunod ang tradisyon ng tao. Kasi ang tradisyon ng tao magiging foul, magiging outside sa katotohanan ng turo ng Biblia. Si pinupati ba naman Biblia ay winala ng karapatan? Mismo salita Diyos, winala ng karapatan. Mismo ang Diyos ay winala ng karapatan. Ang Diyos ay nagpahinga, pinaging banal at binasbasan ng araw ng Sabat. Inilagay niya ito sa 10 utos ng Sabat ipangilin. Tapos ang tao dahil sa kanyang power, sa kanyang authority, sa kanyang tradisyon, palitan niya ang utos at pinag-uutos ng Diyos. Kung ganitong klase ang karapatan authority na pati ang Diyos ay nawalan ng karapatan, ayaw kong sumunod ng ganito. Ito, Catholic Record of London. The Catholic Church claims that the Church, ito pang masaklap, the Catholic Church claims that the Church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is the proof of that fact. Catholic Record, London, Ontario, September 1, 1923. Please check this book.
Okay? Kasi chinek ko na ito eh. Baka sabihin nyo, gawa-gawa. Kayo na mismo, i-type nyo lang sa computer, lalabas yan. So mga kapatid, ang tanong, ano ang claim nila? Ang claim nila na ang Roman Catholic Church ay mas mataas sa Biblia. Totoo ba yun? Tama ba yun? No wonder na ang Sabat sa Biblia ay pinalitan ng linggong pagsamba ng pagano at marami pang mga tradisyon nila na wala sa Biblia pero nasa kanilang tradisyon na siyang pinanghawakan ng tao. Na ang sabi ng Kristo, pinanghawakan ninyo ang inyong mga tradisyon para lang masunod kayo. Hindi ito tama at nararapat. Dapat ang sole authority, walang iba, ang Diyos na ang kanyang kalooban isinulat ng mga banal, pinasukan ng Santong Espiritu, guided by the Holy Spirit, at yan po ang Biblia. Ito yon, kapatid, ang Biblia. Ito ang salita ng Diyos, hindi tradisyon ng tao. Ito yung salita ng Diyos, hindi authority ng tao. Ito ang dapat nating sundin, hindi yung claim lang ng tao. Nasa Biblia ba? Nakasulat ba sa Biblia? Kung hindi nakasulat sa salita ng Diyos, anong dahilan na ang salita ng Diyos ay palitan mo ng tradisyon na wala sa Biblia? Kapatid, sabihan ko kayo, ang daming doktrina ng Iglesia Katolikang wala sa Biblia, pero nasa tradisyon nila. Halimbawa, mabasa ba sa Biblia na ang mga bata ay binyagan sa pamagitan ng wisik? Wala! Pero sa tradisyon nila, meron. Mabasa ba na ang mga batang, mga sanggol ay binyagan na? Mabasa sa Biblia? Sagot, wala! Pero nasa kanilang tradisyon. Mabasa ba sa Biblia na ang mga tao, membro, ay mangumpisal sa pari para mapatawad ang kasalanan? Wala sa Bible! Pero nasa tradisyon nila. Mabasa ba sa Biblia na ang mga rebulto ng kinikilalang santos ay iprosesyon mo sa kalsada? Wala sa Biblia, pero nasa tradisyon nila. Mabasa ba sa Biblia ang araw ng linggo, araw ng pagsamba? Mabasa sa Biblia? Ang sagot, wala sa Biblia, pero nasa tradisyon nila. Napakadelikado na ba nito? Ang nawawala ng saysay ay ang Biblia, ang tradisyon ang mas nakaangat. Kaya tama ang sinabi ng Catholic Record na tama nga ang kanilang claim. The Catholic Church claims that the Church is above the Bible. Bakit? Ang sinabi ng Bible, hindi sinusunod. Ang sinabi ng tradisyon, ang siyang sinusunod nila, nangingibabaw tuloy ang tradisyon sa halip sa salita ng Diyos. Mga kapatid, napakadelikado po ang bagay pong ito. Ang ibinigay ng Diyos, Biblia, hindi tradisyon. Pag sinabi kong Biblia, hindi ang word na Biblia. Kasi tinawag na lang ng tao na Biblia, kundi salita ng Diyos. Scriptures, yan tawag po ng Biblia. Scriptures. Okay? Yan yung mapatid. Now, human invention na lang po yung chapter at saka verse. Kasi nung araw, pagka nagsulat tulad ni Haring David, pagka nagsulat, kung sa atin pa chapter, awit, dire-diretso po yan. Okay, dire-diretso yan. Para mas madaling maintindihan ng tao, nilagay niya lang ito yung unang sulat, chapter 1 to. Ikalang sulat, chapter 2. Para ang buong awit, mga kapatid, o buong pagkasulat, ay hindi po mahirap basahin at madaling matandaan, ginagawa nilang verse by verse. Hindi naman masama yon. Kasi, in the first place, nandoon pa rin naman ang original. Para mas madaling maintindihan, parang sinabi natin, John chapter 3 verse 16. So, pansinin mo agad yung ereng yun, kung yun ang hinahanap mo, makita mo na agad. Pero kapatid, pag sinabi mo na ang Catholic Church ay mas mataas kaysa Bible, mali yun. Kasi ang ibinigay ng Diyos, hindi Catholic Church, ang ibinigay ng Diyos kanyang salita na ipinangaral ng mga apostoles. Hindi yung nauna mo ng Catholic Church, tapos yung mga ipinangaral sa kanila po sinulat or kinulikta, mga kapatid, na unang church at siya ang may authority lamang sapagkat siyang nag-gather. Tandaan nyo, i-gather nyo man yan o hindi, sinulat na po yan, salita ng Diyos. I-gather man yan o hindi, nauna po yan kasi church. Umpisa pa kay Moses, na umpisa pa po sa lumang tipan, ang Diyos ay may salita na. At ang mga salita ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kapanahunan, isinulat na rin po yan, mga kapatid. Hindi po yan isinulat after 70 years.
Kasi kahit pa mismong buhay pa si Apostol Pablo, sila ni Lucas, mga kapatid, sinusulat na nila po yung kanilang mga mensahe sa mga iglesia. Ganun po yun. Existing na po yun. Ito pa. The Catholics believe the Bible is the ultimate authority? Yan ang malaking tanong. Ito ang sagot, mga kapatid. The Bible, God, authority in the Catholic Church. Okay? Ito ang sabi. Most Catholics, hindi lahat, accept the authority of the Bible because they believe its authors were inspired by the Holy Spirit to write the Word of God. The Bible contains the Ten Commandments. Ito galing pa ito sa kanila, mga kapatid, ha? Itong mga sasalitang ito. Most of the Catholics naniniwala. Kaya lang, hindi lahat. Lalo tigit sa kanilang tradisyon na pwede silang mag-interpret ng Bible, pwedeng magdagdag, pwedeng bawasan, o pwedeng alisin anuman sapagkat sila ay mas mataas na otoridad kaysa Bible. Mali ito ayon sa Biblia. So ang tanong natin, was Apostle Peter the first pope and the Roman Catholic popes followed after him in authority? Or is in the authority? Ito, kapatid, Peter was one of the 12 apostles. Pakinggan niyo, kapatid. Peter was one of the 12 apostles of Jesus. Roman Catholic traditions, ito na naman, Roman Catholic traditions holds that Jesus established St. Peter as the first pope. Ito'y claim nila. Sa Matthew 16:18, wala kang marinig doon na si Pedro ay first pope. Claim na lang nila yon, pero wala sa mismong bersikulo. After Jesus' death, he served as the head of the apostles and was the first to perform a miracle after Pentecost. Acts 3:1-11. Kapatid, kung inyo pong babasahin sa Biblia, ang kanilang pinaka-head po, mga kapatid, ay si James. Okay? Si James. So, ito'y ating makita sa Britannica, www.britannica.com. So, yan po, mga kapatid. So, tradition lang po nila, ang claim po nilang yan. Ito pa. Was Peter actually the first pope? Ayon po, mga kapatid, sa Primacy of Peter, okay, Wikipedia, ito po ang nakalagay. Was Peter actually the first pope? Kasi sabi nila si Pope ang first pope, at si Pedro ang first pope. Ito, mga kapatid, ayon po dito sa Wikipedia. There is no biblical or historical evidence for the claims of the Catholic Church that Peter was the first pope. So ito, mga kapatid, mabigat ito. Wala, no biblical nor historical evidence na ang claim ng Roman Catholic Church, si Pedro nga ang first pope. Na hindi ako may sabi niya na, encyclopedia. Tama naman, wala ka naman talagang mabasa dito. Doon sa verse na ginamit nilang Matthew chapter 16:18 na si Pedro ang first pope, wala kang mabasang ganon. Sabi din po, mga kapatid, same source, sa Wikipedia, meron po yung mga librong pinagbabasyan, of course. There is no biblical o historical. Sa Biblia basahin? No, wala. Basahin mo sa lahat ng mga libro sa buong mundo, wala din na magpapatunay na ang claim ng Roman Catholic Church na si Pedro ang first pope ay totoo. Wala sa Bible. Pero nasa kanilang tradisyon. Kanila-kanila lang yon. Even Catholic historians recognize that as a historical fact, we honor Peter, and in fact, some of our churches are named after him. But he was not the first pope, nor was he Roman Catholic. Kita niyo, kapatid? Grabe, ano? Ang bigat. Ang claim naman nila, si Pedro ang first pope. Si Pedro ang inilagay ni Kristong first pope, Matthew 16:18. Wala naman sa Bible. Ang claim nila, si Pedro, mga kapatid, ay Roman Catholic. Pero mismo sa Wikipedia na nagsasabi, walang biblical proof, walang historical proof, at walang proof coming from the Bible na si Pedro ang siyang first pope at hindi rin po siya Roman Catholic. Bakit? Roman Catholic, kapatid, Sunday keeper. Si Pedro, Sabbath keeper. Mahal ko, mga kapatid at mga kaibigan. Si Pedro, may asawa. Ang mga pope, wala. Si Pedro, tagasunod ng kautusan ng Diyos. Ang Roman Catholic, pinalitan pa nga kamo ang utos ng Diyos. Paano mo mapag-ugnay-ugnay ang mga yan para ang claim maging tama? Dapat kung si Pedro ang siyang totoo at tamang pope,
Dapat ang kasunod ng mga pope na yan at mga sabi ng iglesia ay dapat magkapareho. Pero kung ito ang nakiklaim, taliwas naman sa Pedro ang sinabing pope, ay hindi itong magkapareho. Lalo na, hindi pa talaga siya pope. At walang bersikulo sa Biblia na si Kristo ang nagsabing, ikaw, Pedro, ang unang pope ng aking iglesia. Tapos, ang mga pope na magkasunod-sunod, yan ang may authority bigyan mo. Na ito, when was Peter the first pope? Pope St. Peter the Apostle. So, papacy began, kailan daw nag-start mga kapatid? 30 AD. So, ang kanilang claim na ang papacy na si Pedro, nag-umpisa ang papacy ay 30 AD. May record ba ito sa Biblia na si Pedro ang mayroong kapangyarihan? Alam nyo kapatid, napakahalaga to. Bakit? Dapat i-record 30 AD. Sana naka-record yan? Sabi ni, wala kasi. Sa Matthew, wala kang mabasa na si Pedro ang first pope. Si Matthew, si Marcos, si Lucas, si Juan. Imposible naman na ang pope ang pinakaulo sa lahat ng mga alagad, wala malang record na siya nga ang unang pope. Napakalaking imposible naman na sa kinakapal-kapal ng Biblia, wala man lang masabi na si Pedro ang unang Santo Papa. Na samantala ang Santo Papa ang siyang ulo ng buong iglesia. Kahirap naman po ng ganon. So, hindi po totoo kapatid. Claim lang, tradisyon na naman. So, is the Pope descended from Peter? So, totoo ba na si Pedro, mga kapatid, ay Pope, tapos ang mga Pope ngayon ay mga kalili o mga kasunod ni Pedro? Descendants, kalahi ni Pedro yan? Ayon po sa Religious Christianity, the Pope, ito ang sabi. The Pope is the Bishop of Rome. Ito palang Pope, Bishop ng Rome. So si Pedro, hindi po siya Bishop ng Rome. Hindi nga siya nakaapak mismo sa kalagitnaan ng Rome. Pinatay siya ng mga Romans. Kasi ang may power by that time, tulad ni Jesus Christ, pinatay din siya ng mga Romans. Tulad ni Pedro, pinatay ng mga Romans. Kasi yun ang mga existing power by that time. Pero pag sabihin mong nakaupo siya sa Vatican City of Rome as the first Pope, wala. Or kahit hindi pa Vatican City, kahit pa kubo-kubo na lang, na nakaupo doon, wala din. Wala ng record na siya tinawag na Pope. Ito, the Pope is the Bishop of Rome, based in the Vatican City. So si Pedro wala po siyang based na nasa Vatican City. Wala po yan. And head of the Roman Catholic Church. Pope comes from the Latin for father. Si Pedro, mga kapatid, ba tinawag ba ng mga alagad? Father Peter. Walang ganon. No? Walang ganon. Catholic believe that the Pope is the successor to Saint Peter, whom Jesus appointed as the first head of his church. So ito, mga kapatid, their belief. Pero ang tanong, anong nakasulat sa Biblia? Meron bang ganon? Ang sagot, wala. Is the Pope descended from Peter? Who assigned the first Pope? Sino ang nag-assign? Ito, mga kapatid, PayPal appointment, Wikipedia. Who assigned the first Pope? According to the Catholic doctrine, Jesus appointed Peter as the first Pope. Ayon yan, mga kapatid, sa kanilang doctrine. Pero ang katanungan, mga kapatid, saan nga ito sa Biblia? So atin din po inilagay yan at niresearch natin na ayon lang po sa kanilang doctrine, si Jesus Christ ang nag-appoint kay Peter. Kaya nga po ating hinahanap ay ganito. Saan mabasa sa Biblia na si Pedro ay in-appoint na first Pope? Yung word na yan, no? First Pope. Wala. Ang mabasa mo lang doon, Peter, upon this rock, I will build my church. Hindi niya sabing, Peter o Pedro, ikaw ang unang Santo Papa. Ulok ikaw ng aking iglesia. Ang ulo ng iglesia, kapatid, si Jesus Christ. Hindi si Pedro. Tuloy natin. Ito. Who was the first Pope? Peter? Ayon sa kanilang tradisyon, si Peter. By date tradition na naman. Peter traditionally considered the first Pope among these 82 have been proclaimed saints, as have some anti-popes, rival claimants to the papal throne, who were appointed or elected in position to the legitimate Pope. Yan ay claim nila, mga kapatid. Traditionally considered.
Does the Pope claim to be God on earth? Yan na, masaklap ito. Talaga bang Pope ay nakiklaim na siya God in heaven din naman o here on earth? Ito. Papal supremacy is the doctrine of the Catholic Church that the Pope, by reason of his office as Vicar of Christ, the visible source and foundation of the unity both of the bishops and of the whole company of the faithful, as a pastor of the entire Catholic Church, has full supreme universal power. Supreme universal power. Full supreme universal power. Kasi siya nga ang kapalit ni Kristo dito sa lupa. Alright. Ito pa. How is official teaching of the Catholic Church passed on? Paano naman nila ito, mga kapatid, ipinagpapasa-pasa? According to the Catholic theology, no, according to them na naman, hindi according to the Bible. 2 Thessalonians 2:15, Paul exhorted the faithful to keep the traditions that we taught you, whether by word or by mouth, by a letter, Paul letters from form part of sacred scripture. What he passed on by word or mouth is part of sacred tradition handed down from the apostles. Kapatid, pakinggan niyo pa ito. Wala akong problema kung ito'y sinabi lamang ni Pablo or ni Pedro, kumo sila'y mga alagad ng Diyos, pinili ng Diyos, at sila po ay kinasihan ng Santong Espiritu. Ang laking duda ko lang ngayon, na ang mga nagkiklaim ngayon na kasunod na Santo Papa, sila pa ang nagbago ng salita ng Diyos. Sila pa ang nagbago sa kautusan ng Diyos. Sila pa ang nagbago kung anong itinuro at ipinag-uutos ng Diyos na nakasulat sa tapyas ng bato. I doubt 100%. This is only by their claims and their tradition, not really according to the Bible. Ito, ang ibig sabihin ng Vicar of Christ sa thesaurus.com or dictionary.com, ito ang meaning. Now, in Roman Catholic Church, the Pope, with reference to his claim to stand in the place of Jesus Christ and possess his authority in the church. Yan ang meaning ng Vicar of Christ. Tanong, ang Pope nga ba ang inilagay ng Kristo dito sa lupa na kapalit at kahalili ng Diyos? Ayon mga kapatid sa John 16:12, sabi ni Jesus Christ mismo, I have much more to tell you, but now it would be too much for you to bear. Marami akong gustong sabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kaya itong dalahin. Verse 13, when, however, the Spirit comes, ganun pa man, pagka dumating ng Espiritu, sino darating? Espiritu, hindi Santo Papa, ha? Who reveals the truth. Siya din po ang magpapakita ng katotohanan, mag-i-interpret nito at magsasabi nito, hindi tao. About God. He will lead you into the truth. He will not speak of his own authority, but he will speak of what he hears and will tell you of things to come. Anong laman ng talatang ito? Ang kapalit pala ni Kristo, pag angat niya sa langit, at ang iniwan dito, hindi tao, hindi si Pedro, hindi ang Santo Papa, lalo na, kundi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, may authority siya. Hindi nga siya magsasalita ng sarili niyang authority. Pero kabaliktaran ngayon, ang Pope mayroong authority, nagsasalita ng kanyang authority. Sa talata, mga kapatid, na 14, He will give me glory because He will take what I say and tell it to you. So, ang mag-interpret at magsasabi hindi tao, kundi Holy Spirit. Verse 15, all that my Father has is mine. That is why I said that the Spirit will take what I give Him and tell it to you. So, mga kapatid, nung si Kristo umakyat sa langit, ang Holy Spirit pala ang naging kapalit dito sa lupa. Hindi tao. Ayon sa Biblia. Ngayon, kung sabihin mo naman, ayon sa tradisyon, patay tayo dyan. Bakit? Puro na lang tradisyon, wala pa ang Diyos sinasabi. Malungkot po yan. Alright? Puntahan natin to. Matthew 16:18. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock will I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, dito mga kapatid, ating makita
na si Pedro ay nakinig sa sinasabi ng Kristo. Nanuod sa mga sinasabi at mga pinagagawa, kung sabihin natin ganun, ng Kristo. Anong sabi ni Kristo? And I say also unto thee, at sasabihin ko rin sa iyo, na ikaw si Pedro, sabi niya, and upon this rock, tinutukoy niya ang rock, I will build my church. Hindi po sinabi na, I will build your church. At di niya rin sinabi na, I will build my church, at ikaw, Pedro, ang unang Santo Papa. Walang ganun, ha? Verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Ang key diyan, mga kapatid, is authority. Okay? And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Sa dalawang talatang ito, hindi sinabi ni Kristo na ikaw, Pedro, ang unang Santo Papa at ang mga kasunod mo, mga Santo Papa din. Wala pong ganon. Tandaan nyo po, ang magtayo si Kristo at ang head, kung may Pope man, si Kristo ang una. Pero hindi po siya Roman Catholic Pope, mga kapatid. Now, paano natin nasabi na si Pedro, mga kapatid, ay hindi nga naman ang unang Santo Papa? Tingnan nyo, si Pedro, Sabbath keeper. Ang mga Santo Papa ngayon, Sunday keeper. Sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang Catholic Church ngayon, mga kapatid, binago pa kamo ang kautosan ng Diyos. Hindi kumakain ng karumal-dumal. Kanila kumakain sila ng ipinagbabawal ng Diyos. Merong asawa si Pedro, ang mga Pope, wala. Si Pedro hindi nakarating sa Roma, o ibig sabihin, umupo sa Roma bilang Pope. Ang Pope nila ngayon nasa Vatican City of Rome. Kaya magkaiba. 6, hindi nagaangking kapalit ng Diyos dito sa lupa, Vicar of Christ. Hindi pinangkin ni Pedro na siya po ang kapalit ni Kristo dito sa lupa, kundi Holy Spirit ang tinutukoy ni Kristo, pero inangkin ng Santo Papa. Si Pedro walang trono, ang Santo Papa meron. Si Apostol Santiago ang leader sa Jerusalem, hindi si Apostol Pedro. Sabi natin spokesperson sa kanilang 12, pero hindi po siya ang ulo o head sa panahon nila, kundi si Santiago, mga kapatid, yan ay mababasa sa aklat ng mga gawa. So, hindi po talaga siya. Ito pa. Nung sinabi ni Kristo, upon this rock, sabi niya, Peter, upon this rock, I will build my church. Kung inyo pong tingnan sa Strong Hebrew and Greek Dictionaries, mga kapatid, para mas maintindihan po ninyo ang pakahulugan nito. Sa salitang Greek, ang salitang Petros or Peter, ang ibig sabihin, small stone or rolling stone. Hindi po big rock. Sa Greek naman, ang Petra ay tumutukoy sa rock o big rock. So, dalawang rock dito ang tinutukoy. Small rock at saka big rock. Nung sinabi ni Kristo, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang katanungan dyan, mahal kong mga kapatid, ano ba ang tinutukoy na rock na ito? Big rock o small rock? Si Pedro ba o si Kristo? Tingnan natin. Merong two kinds of rock sa Bible. John 1:42. Then he took Simon to Jesus. Actually, si Simon talagang pangalan niya, hindi Pedro. Si Pedro po ay pinangalan na lang ni Kristo sa kanya. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, your name is Simon, son of John. Sabi niya, ang pangalan mo, si Simon, son of John. But you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. So ano, mga kapatid, ang kahulugan dito? Si Simon, dinala kay Jesus. At sinabi niya, ang pangalan mo si Simon, ang anak ni Juan, na tinawag ding Cephas, na ang kahulugan, Pedro, na ang ibig sabihin, a rock. Napansin niyo, kapatid, ang rock niya is small letter I, small letter R. Napansin niyo po ba yan? Ito naman yung isang rock, 1 Corinthians 10 verse 4. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock, capital letter R, that followed them, and that rock was Christ. Ang isang rock na small letter R, si Peter, small rock. Ang rock namang itong malaki, it represent Jesus Christ.
Kaya mga kapatid, makita mo na ang Pedro ay tinukoy na Petros, small rock o rolling stone, at si Jesus Christ ay tinawag na big rock na siya pong tinutukoy sa Matthew 16 na upon this rock I build my church. So ang rock mismo, si Christ. At ang head ng church, si Christ. At kung may pope mang tatawagin, si Jesus Christ na siyang ulo at papa ng buong iglesia, hindi Roman Catholic, sapagkat kahit kailan si Jesus Christ ay hindi Romano Katoliko, isa po siyang Hudyo. Ito, Strong Hebrew and Greek Dictionaries. Sa Greek, ang Petra o Petra, feminine of the same as G4074, mass of rock, literally or figuratively. So, 16 times po yan, mga kapatid, nag-occur sa Biblia. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay pag sinabing Petra, hindi Petros ha, Petra, ito po ay massive rock, big rock, literally rock. So, mga kapatid, kung yung tingnan, John chapter 1:42, ang sabi ni Kristo na ikaw ay tatawaging Pedro, ang interpretation as stone, ito po yung John 1:42. Ito po ay apparently a primary word, a piece of rock. Yan ay Petros. Si Pedro ang tinutukoy, mga kapatid, sa small rock. Ang rock naman na pagtatayuan ng kanyang iglesia, si Kristo ay tumutukoy mismo na ang rock na yon representing mismo sa kay Kristo at siya mismo ang tinutukoy sa versikulong ito habang ang Kristo nagsasalita. Then, ito, kung si Pedro ang siyang kauna-unahang pope, hindi niya babaguhin ang salita ng Diyos. Pero ang nangyayari ngayon, ayon sa St. Catherine Catholic Church, Sentinel May 21, 1995, marahil ang pinakamatapang na bagay, ang pinaka mapangimagsik na pagbabago na ginawa ng Iglesia o Iglesia Katolika, kailanman ay nangyari noong unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat, anong ginawa na sa Sabat, ay binago mula Sabado hanggang Linggo. Kita niyo kapatid, binago ang Sabado tungo sa Linggo. Paano mo masabing sa Diyos ito? Nang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos ay pinalitan. Sa halip ituro, pinalitan. Sa halip ituro, iniba at iba ang pagkaturo. Paano masabing kay Kristo nga ito nagmula? Itong sabi niyo, ang paglipat sa Sabado patungo sa araw ng Linggo, hindi mula sa anumang mga tagubilin na nakatala sa mga kasulatan. Kaya yung pangingilin ng Linggo, hindi ang nakatala sa kasulatan, kundi mula lang sa palagay ng Iglesia sa sarili nitong kapangyarihan. Kaya meron siyang authority. Yung sinabi niyang authority. Hindi sa Biblia, kundi sa sarili lang niya o sa sarili nitong kapangyarihan. So, ang tanong, kung hindi naman pala galing kay Pedro, hindi galing kay Kristo, ang kanyang kapangyarihan, saan galing? Ang kapangyarihan ng Pope. Pakinggan niyo kapatid. LaBianca, Professor of History, University of Rome. When Constantine left Rome, he gave his set to the pontiff. Ano itong pontiff? Ito na po yung Pontifex Maximus, the Maximo, ang pinakamataas, ang tinutukoy niyang Pope. Si Constantino, emperador ng Roma. Nung kanyang iniwanan ang kanya pong trono, mga kapatid, sa Roma, ibinigay niya sa Papa ng Roma. To the succession of the Caesars came the succession of the Pontiff in Rome. So sa pagkasunod-sunod pala ng mga Caesar, iniwanan at binigay po ang kanyang kapangyarihan sa maximum, ito the Pontiff Maximus, sa Pope ng Roma. Siya naman ang pagkasunod-sunod ngayon ng mga Pope ng Roma. Stanley History, page 40. The popes filled the place of the vacant emperors of Rome. So saan galing ang power ng mga popes? Inheriting the power, prestige, and titles from paganism. Hindi galing kay Kristo. Hindi rin po galing sa Pope. Kaya nga, wala kang mabasa na si Pedro ang unang Pope, si Pedro ang inilagay na Pope, si Pedro ang unang
unang pope na inilagay ni Kristo at ulo ng iglesia, wala kang mabasa sa Biblia. Sa kanila lamang tradisyon. Pero ayon sa mga kasaysayan at libro lang mismo, na ang kanilang kapangyarihan ay hindi galing kay Kristo, hindi galing kay Pedro, kundi minana lang ito galing sa emperador ng Roma. May karapatan, may dahilan, may tamang ugnayan. Si Jesus Christ, isang Hudyo, hindi Romano. Ang Romano Katoliko ay galing sa Roma ng Emperador Constantino. Ang power niya ay nanggaling, sabi nga, inheriting their power, prestige and titles from pagan Rome. Doon galing, hindi kay Kristo. Ito pa, Labianca Professor of History, University of Rome. Sa pagkasunod-sunod ng mga Cesar ay dumating ang pagkasunod-sunod ng mga papa ng Roma. Nang lisanin ni Constantino ang Roma, ibinigay niya ang kanyang upuan sa papa. Pag siya may upuan, seat of authority, hindi pala galing sa Biblia. Hindi pala galing kay Pope o kay Pedro. Ito pang sabi, Monumental History of Christianity, page 40-43. Mula sa mga kasiraan ng imperyo ng Roma, may unti-unting bumangon isang bagong pamunuan ng mga estado na ang kalagitnaan ay ang kapapahan. Sino pong kauna-unahang Pope? History of the Christian Church, volume 4, page 271. Si Vigilio ay umakyat sa upuan ng Papa. Kailan? Hindi noong 30 AD, kundi noong 538 AD sa ilalim ng pag-ingat militar ni Belisario. Yan po ang malinaw. Mga kapatid ko at mga kaibigan, kapamilya, kapag-asa, malinaw po ba sa inyo ang ating pong discussion? Kung malinaw po sa inyo mga kapatid, pwede po bang mag-message kayo sa akin? Salamat sa Diyos, Evangelist Dizon. Malinaw ang inyo pong pag-discuss. Salamat at napakalinaw ang pagpapalinaw ayon sa sinasabi ng Biblia at ng mga kasaysayan. Mag-message po kayo sa akin, mga kapatid. Pagka hindi naman malinaw, wag naman yung sabing malinaw. Binibiro nyo sarili nyo yan. Magsabi ng totoo. Please, kailangan ko ang inyong mga reaksyon. At babasahin ko yan mamaya, mga kapatid, ang inyong pong mga reaksyon. Good Pastor at sa lahat ng manunood. Marijon Susano Ortiga. Okay? So gusto ko mga kapatid, mabasa po ang inyong mga reaksyon. Napakarami pong reaksyon dito. Maya babasahin ko. Malinaw po ba sa inyo mga kapatid ang ating pong discussion ngayon? Kung malinaw mga kapatid, aking basahin maya-maya ng konti ang inyo pong mga reaksyon. Sabihin ninyo kung ano man. So, hindi galing sa Biblia ang kanyang authority. Dito po nanggaling ang kanyang authority. Now, ang authority ng Roman Catholic, ayon pa sa Converse Catechism, ito yung ginawa niya. Question, which is the Sabbath day? A, Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sundays of Sabbath? A, because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Yan ang power nila, pinalitan. Sana naman mga kapatid ko at mga kaibigan, magising na po kayo sa katotohanan. Huwag naman po kayo magsabi, dito na kasi ako pinanganak, dito na akong lumaki, dito na akong mamamatay. Iyan ang aming kinamulatan. Alam naman ninyo, at narinig naman nyo ngayon na mali ang kinamulatan natin kasi dyan din po ako galing. Abay, mag-isip po kayo, kaligtasan pinag-usapan dito, hindi yung pamembro-membro lang. Ang pinag-usapan dito, kaligtasan mo, kung tatay ka, may asawa ka at may mga anak, o kung lulo ka na, may mga apo pa, na dapat nilang malaman at maituro sa kanila ang tinatawag nating katotohanan. Aba kapatid, kung atin pong tingnan, nakakatakot na manatili tayo sa tradisyon lamang ng tao na wala sa Biblia. Ang Biblia na riyan na walang patuloy ng karapatan dahilan sa tradisyon lamang lang ng tao. Ito'y nakakatakot at wala pong katotohanan sa Biblia. Now, ito, Catholic na namang libro ito. Catholic Encyclopedia, Volume 4, page 153. Ang Iglesia pagkatapos palitan ang araw ng pahinga mula sa Sabat ng mga Hudyo o ikapitong araw ng Sanlinggo sa unang araw, ay ginawa, pakinggan nyo ito mga kapatid ha, ginawa ang ikatlong utos na tumukoy sa linggo. Kita nyo, ang Sabat, pang-apat na kautosan yan. Pero nung kanilang pinalitan, ang Sabat na ikaapat, naging ikatlo na lamang. Tapos yung ikatlong utos, hindi na tumutukoy sa Sabat, tumutukoy na sa linggo. Tingnan niyo po matino, ay ginawa ang ikatlong utos na tumukoy sa linggo, na siyang araw na kanilang kailangang ingatang banal bilang araw
ng Panginoon. Na kahit kailan, hindi po banal ang linggo. Kahit kailan, hindi inutos ng Biblia ingatang banal bilang araw ng Panginoon ng linggo. Hindi rin po sinabi ng kasulatan na ang Sabat ay 3 utos. Hindi rin po sinabi ng kasulatan na ang 3 utos, 4 na utos ay linggo na. Hindi rin po sinabi ng kasulatan na palitan ang Sabado ng linggo. Walang gano'n. Sa kanilang tradisyon kapangyarihan, meron. So, ang tanong, kanino ka magbigay ng iyong allegiance? Sa Bible o sa Diyos? O sa Bible, sa Diyos, o kaya sa tradisyon ng tao? Of course, yung ka sa Bible, sa Diyos. Now, ang sabi dito, gumawa sila ng kautusan na ang 4 ng utos, gumawa ng 3, at ang 3, tumutukoy na hindi Sabado kundi linggo. Totoo ba yun? Ito kapatid personal ito dito sa Philippines po ito. 2013, sa mga Tarim Pangasinan, meron po ako nakita doon na 10 Commandments nila sa Iglesia Katolika. Nandyan po 10 utos. Para sa Diyos, para sa tao. Ating palakyan, yan nakalagay. 3 na, tama nga, 3 utos nga ito. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Tanong ko sa inyo kapatid, saang bersikulo sa Biblia na mangilin ka tuwing linggo? Pati na rin mga protestante ngayon, dating daan, Baptist, Pentecostal, lalo tigit ikaw, Mr. Pointes. Saan mabasa sa Biblia na sinabi mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin? Saan yan sa Bible? Kung gusto ninyong Biblia ang masusunod. Pero kung tradisyon, atras ako dyan. Bakit? Hindi ibinigay ni Kristo ang tradisyon, ang ibinigay niya ang kanyang salita, hindi po tradisyon. Ito pa, El Nido, Palawan, nagpa-picture ako. Meron din po sila kapatid sa El Nido, Palawan, sa St. Francis of Assisi, sa kanan banda, kung paparito ka banda, may makita kang 10 Commandments. Yan nakalagay, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ayan, palakyan natin, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Now, sa Santa Monica, Puerto Princesa City, mga kapatid, pag tingin mo pa lang sa harap ng simbahan, makakita ka ng 10 Commandments sa harap. Ito naman ay wala sa Bible. Palakyan natin. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Saan ba yan sa Bible? Kaya ang tama nga dyan, tama nga talaga na ang 4 na utos na Sabado, pinalitan ng linggo. Ikalawa, sa halip na Sabado, pinalitan ng linggo. Ikalawa, sa halip na 4 na utos ito, ginawang 3. At yan ay pinalit, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Malinaw po ba mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, kapag-asa? Mag-message po kayo sa akin at yan po ay atin pong babasahin, mga kapatid. Okay? Sister Christine, nawalan daw tayo ng audio? Pakinggan mga sandali kung yan ba ay... Okay, pakinggan din nyo mga kapatid, baka sakali naman ay inyong audio ang nawala. Okay, meron po dito nga reaksyon galing kay Romeo Kilaton. Salamat, Pastor Dison. Malinaw na malinaw ang imong wali. Oh, Bisaya pala to, Cebuano to. Dito po ako nakatira sa Valencia, Bukidnon. Oh, ang mga taga Valencia, God bless po sa inyong lahat. Sabi naman, mga kapatid ni De Los Reyes, Buaro Albert, hindi iyan totoo na linggo ang araw na pangilin. David Mercado Alejandro, malinaw na malinaw po. Kay Lercy, ang tiyak na malinaw lang ay Pastor Jong ay yung napaka-clear na pagliwanag nyo. Ang malinaw ay yung clear ng paliwanag ko. Okay, kay Nuli Soko, malinaw na malinaw, Pastor. Sige po mga kapatid, magbigay pa po kayo ng reaction at maya atin pong basahin pa yan. Now, tuloy natin. Ito malaking katedral to mga kapatid sa Puerto Princesa City. Sa mga kababayan kong taga-Puerto, ako'y taga-Puerto Princesa City. Tingnan nyo po mga kapatid, St. Joseph, the husband of Mary, meron po doon mga kapatid malaking, hindi pala ito sa katedral, kundi sa simbahan po mga kapatid, doon to sa amin. Yan, nagpa-picture ako. Kung inyo pong tingnan mga kapatid, meron din po silang 10 Commandments doon, nagpa-picture ako sa tabi niya. Kung basahin mo, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Hindi to gawa-gawa ko mga kapatid Yan po ay mabasa natin. Mangilin ka tuwing linggo at mga pistang pangilin. Now, ito yung katedral na pagdating sa pier, mga kapatid, makita nyo ito napakalaking katedral na ito. Immaculate Conception Cathedral Parish. Dito ating makita na meron silang schedule kung kailan po ang kanilang mga pananambahan. Immaculate Conception of Cathedral Parish. Ito kapatid, sa gilid ng simbahan, iyong makita na mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Mapalaki pa ba natin to? Yan lang po nga. Mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. So wala po yan sa Bible. Ngayon, kayo mga kaibigan, ay ganito po. Sino ang inyong sundin? Diyos o tao? Alin ang inyo pong palagahan? Salita ng Diyos, tradisyon ng tao.
Ano ang inyong gaganapin, susundin at susundin na ganyan na lamang? Ang sinabi ng kasulatan o ang sinabi ng tradisyon ng tao? Kaya mga kapatid, balikan natin yung topic natin. Roman Catholic Church lang ang may authority, may kapangyarihan na mag-interpret ng Biblia. Tama ba? Si Apostol Pedro nga ba ang first pope ayon sa Biblia? At ang kapangyarihan ni Apostol Pedro ay ipinasa niya sa mga kasunod niyang mga Santo Papa sa Iglesia Katolika. Totoo nga ba? At sila lang may authority nito. Ang sagot, lahat ng yan, mali. Iglesia Katolika lang ba may karapatan mag-interpret? Mali. Anong tama? Ang nag-interpret, kapatid, walang iba kundi ang Holy Spirit ang nagtuturo, hindi tao. Ikalawa, si Pedro nga ba ang unang Santo Papa? Mismo ang Catholic at marami pa ay nagsasabi na hindi nga siya Romano Katoliko, hindi din po siya first pope. At walang bersikulo sa Biblia na siya po ay first pope. Ni si Kristo hindi nagsabi, Pedro, ikaw ang unang Santo Papa. Ni si Santiago, si Juan, mga kapatid, na kaniyang mga kapatid, ay hindi nga nagsabi si Pedro, si Kuya, ang first pope. Walang ganon. Wala din ang pamangkin o pinsan nagsabi, salamat Pedro, ikaw ang first pope. Wala yan sa Bible, kundi ayon lang sa kanilang tradisyon na sinabi ni si Minarian Rex. So mga kapatid, ano ang dapat mong sundin? Ang Diyos o ang tao? Ang tradisyon ng tao o ang salita ng Diyos? Kung ako po ang inyong tatanungin, mahal kong mga kapatid, sa pagsunod sa kautusan ng Diyos at pagsunod sa Diyos, there is safety. Bakit po? Una sa lahat, Diyos yan eh. Hindi po yan tao. Kung atin pong basahin, kapatid, sa Biblia, ay ating makita ang mga katotohanang mga ito. Ang rock na tinutukoy ay si Kristo. At ang ulo ng rock ay si Kristo. Di ba ang sabi? The body of Christ is the church and Christ is the head of the church. So, ang church na siyang itinatag ni Kristo, ang ulo, hindi si Pedro. Ang Santo Papa, hindi si Pedro. Kung may Santo Papa man tayong tatawagin, si Kristo. Si Kristo, Lucas 4:16, ugali niya pagkasabado, nasa simbahan. Habang ang ating nakikita ng Iglesia Katolika, binago pa kamo ang kautusan ng Diyos Sabado. Sa halip Sabado, ginawa pang linggo. Kapatid, saan tayo susunod? Choose you this day whom you will serve. Ikaw at ako ay isasama ko sa ating dalangin. Sister Christine, nandiyan na bang ating mga prayer request? Mga prayer request kahapon, napasagili ko ngayon. Okay, nandiyan na ba? Nasend mo na? Okay. Ulit, bago mga kapatid tayo magpatuloy, ito po ay mayroon po tayong mga ilan na babasahin. Kay Mac Tibor. Ha? Kahapon. Yeah, isama natin sa prayer yung kahapon. Nandiyan po ang kasta. Dalawa po yan nasa. Salamat, Pastor, sa napakalinaw na explanation ninyo. Purihin ang Diyos sa langit. Salamat din po naman. Edna Sigal, praise God. Maraming salamat, Evangelist Dison, sa napakalinaw na pagpapaliwanag mo po. Ulysses Fonte, Pastor, salamat. Clarado. I'm Ulysses Fonte all the way from Taytay, Rizal. Oh, praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Galing naman kay Oftana Mitsi. Ang linaw-linaw, Pastor, ng pagsasalita mo, imposible din nila maintindihan. Isa lang yan, pagka hindi maintindihan, isa lang ibig sabihin yan, ayaw umintindi. Naintindihan, ayaw umintindi. Tulad ng taong patulog-tulugan, ang hirap gisingin. Pero mga kapatid, yan po ang dapat nating gawin. Unahin natin ang Diyos, bago po ang tao. Unahin natin ang Diyos, bago man sino pang tao sa balat ng lupa. Okay? Saan mo naipadala natin? Okay? Ating babasahin. Okay, hindi ko makita sa ating prayer request natin.
Di bale. Sino man mga kapatid ang mayroon pong prayer request ngayon, ay atin pong isama sa ating pong dalangin. Sama po natin sa ating prayer, mga kapatid, ang aking ina. Ibig sabihin, mga kapatid, ako maglilid ng prayer dito, kayo naman ay manalangin din po dyan. Ang akin pong gagawin ay mananalangin ako at ako mangunguna, sama-sama po tayong manalangin. Ipag-pray po natin si Mama Lulit, my mother, okay? Na pagalingin ng Panginoon sa kanya din pong karamdaman. Gayon din po naman si Sister Tihani Hernandez. Siya po'y ating ipag-pray, mga kapatid. Atin din pong ipag-pray ang pamilya ni Pastor Jerry De Vera sa pagpanaw ng aking mahal na kaibigan. He is a true friend of me. Sama po natin sa prayer ang buong pamilya na kanila pong malampasan ang malaking kalungkutan. Ang prayer request po, galing kay Stella Martinez. Prayer request po para sa mga anak kong nasa US military, nasa deployment. Arlene Resplandor Dominguez Barti. Pakisama po sa prayer ang family ng best friend kong si Eileen Kahumban at ang kaklase ko na si Alan Pamesa na nakumpayan dahil sa diabetes. Thanks, Pastor Dizon. God bless po sa inyong programa. Jojo Aton Arcio R. Joel. Please pray to Auntie Ann Ped Ragusa sa gagawing operasyon sa Wednesday. Maging maayos na ang lahat. Norin Bing Brigido. Pakisama po, Pastor, ang aking mga anak. Patuloy silang proteksyonan sa buong pamilya ko, Pastor. Pastor, God bless to your ministry. Lansky Ilicando Tusmi. Pasama po ang pamilya Dutosmi, Ilican, Zamora, proteksyon, gabay at pagpapala. Salamat po, Pastor. Eileen Resplandor. Okay? Dominguez. Pastor, Sister Eileen Di Barti, pakisama po sa prayer ang family ng best friend ko na si Eileen Kagumban. Nabasa na natin to. Ernesto Siban, please pray for my two older sisters and niece who are COVID positive that they may be healed completely, and my mother was the close contact with it, contact that she will not be infected of COVID. Lita Lubina, happy Sabbath. Happy Sabbath. Nung nakaraan pa ito. Please pray Susan Lubina na merong bukol sa liig niya na mawala na at gumaling sa kanyang trangkaso in Jesus' name. Okay, si Christine naman, Dizon, merong prayer request. Pakisama po sa prayer ang isa sa aking mga teacher, ang Good Family. And Good Family mula sa Heartland College. Tama ba ito? Good Family? Okay, Good Family mula sa Heartland College na si Mrs. Karine Sanchez. Sa awa ng Panginoon, matulungan siya mapagpapagaling ng kanyang sakit, bigyan ng kalakasan para sa kanya at kalakasan para sa buong pamilya. Okay, prayer request din naman, Pastor, paki-pray po sa wife ko na maging negative ang CT scan niya sa June 21. Brain niya. Tama ba ito? Okay. Today naman, prayer, let us pray for our jail ministry, blessed, based in Lost Country. They do outreach in the community through farming, the main living occupation in the country. They share God's love words and helping people with health, law, and trainings. Let's pray for protection and for more people to be reached in ministry. Thank you. Galing kay Christian Dizon naman. Herbs Tunyakaw, pakisama po sa prayer ang aking kapatid na si Francine Tunyakaw. Nakakonfine po siya simula pa noong Wednesday dahil sa UTI at infection po sa dugo. Ang aking ding dalawang mga kapatid, Sheila and James Tunyakaw, na may lagnat na nasa bahay din. Nawa ay patuloy bigyan ng kalakasan ng Diyos ang aking mga kapatid at gumaling gayon din sa aking pamilya sa Masbate. Marami pong salamat. Galing yan kay Brother Erwin Tunyakaw. Tito Magtagal, pakipray po, Pastor, sa sakit ko sa kidney at gallstone. Rab Somoso, pray po sa aking stroke. Carlo Dula Kata. Pakisama po sa panalangin ang pamangkin ko na may seizure disorder. Alright, tayo po'y mananalangin, mahal kong mga kapatid. Dakila naming Diyos na nasa langit, ikinagagalak po namin ang inyong mga dakilang salita. Salamat po na kayo nariyan. Salamat na kay aming Panginoon.
at Diyos ng aming mga hiram na buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong mayamang pag-ibig, kabutihan, at kagandahang loob. Purihin po kayo magpakailan-kailanman, o manlalalang ng langit at ang lupa. Muli kami po'y lumalapit sa inyo at nakikiusap, Ama, na inyo nawang lapitan, idampulay ang inyong kanang kamaing makapangyarihan sa lahat ng aming mga may prayer requests, sa aming mga nabanggit na mga pangalan. Inyo nawang pagalingin, Panginoon, ang kanilang lupang katawan, na ang kalakasan at kagalingan ay kanilang mararanasan sa pamamagitan ng inyong mayamang pag-ibig. Ang mga nalulungkot, nalulupaypay, pinipersecute ay inyo nawa po, Panginoong, i-comfort sila. Ang inyo pong mga mass media ministry, radyo, television, Facebook, YouTube, Twitter, o anumang kapamaraanan, ay pagpalaing marami pa ang mabless at madala sa katotohanan. Pagpalain po niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, at maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin. Ito po'y aming pinasasalamatang lubos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Jesus is Coming Ministry. Kung kayo po ay mayroong mga questions o prayer requests, ipadala lang po ninyo sa ating pong sa ating webpage o sa ating pong Facebook account. At kung gusto po niyo magtanong dito po sa United States of America, pwede po kayo mag-text o tumawag sa ating pong USA o US number 423-633-8054. Philippine number 0906-358-1181. O dili ba kayo mag-message kayo sa aking pong Facebook account o sa Jesus Coming Again Ministry account, at ang inyo pong mga katanungan ay atin po yung pagbibigyan, mahal kong mga kapatid. Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay. Ako ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay nagsasabing, ang Diyos naman ng langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Maraming salamat, at kayo po ang aking mga kasama, kapamilya, kapag-asa, nagsishare, nagwa-watch party, at ito po ang ating Jesus is Coming Again Ministry, sama-sama nating itinataguyod. God bless us all. Thank you very much. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate.